Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut. Sa oras ng kalungkutan at kagipitan ng ating pamilya, tayo ang madalas nilang nasasandalan at nahihinga ng tulong. Pero paano kung tayo naman ang madapa at malugmok sa kalungkutan? Kanino tayo dapat na sumandal at humingi ng tulong sa oras na parang hindi na po natin kayang harapin ang mundo? Dear Papa Dudut, magandang gabi Papa Dudut at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adele, 34 years old at nakatira dito sa Marikina. Matagal na akong nakikinig dito sa inyong YouTube channel. Matagal niyo na rin po akong fan talaga at halos lahat ng inyong sulat na binasa ay napakinggan ko na. Sa katunayan ay paulit-ulit ko pong pinapakinggan. Maparadyo man, Facebook o dito sa YouTube. Sa totoo lang kasi napakaraming aral ang naiwan ninyo sa aming mga listeners ninyo. At madalas na naiiyak ako sa kwento na inyong binabahagi sa amin. Papa Dudut, may kapatid nga pala ako at Gina ang pangalan niya. 12 years old siya at 14 years old ako nang namatay ang daddy namin dahil sa sakit. Mula noon ay mag-isa na lamang si nanay na nagtatrabaho para sa amin ang kapatid ko. Nagtatrabaho siya bilang real estate agent sa isang malaking kumpanya. Kaya naman madalas na wala siya sa bahay. Dahil doon ay maaga akong natuto na mag-asikaso sa kapatid ko pati na rin sa mga gawaing bahay. Alis na ako Adele, ikaw nang bahala sa kapatid mo, ang wika ni Mami pagkatapos niyang maubos ang kape niya na mainit-init pa. Dito po ba kayo maghahapunan? Tanong ko. Baka hindi na, pero ipagluto mo pa rin ng hapunan ang kapatid mo, paalala ni Mami. Sige po Mami, tugon ko. Nang makaalis si Mami, inihanda ko na muna ang chocolate drink para kay Gina at peanut butter sandwich na paborito niya sa almusal na kasama. Naglakad na ako papasok sa kwarto niya at kumatok doon. Hindi siya sumasagot kaya pumasok na ako at nakita ko siyang nakangangapa habang malalim ang pagtulog. Gina, bumangon ka na dyan. Pareho tayong malilate sa klase kapag hindi ka bumangon, ang wika ko sa kanya. Hindi pa rin siya bumangon kaya kinailangan ko pa siyang lapitan at bahagyang yugyugin. Ate, inaantok pa ako, pagmamaktol ng kapatid ko. Bumangon ka na kasi kapag hindi ka pa bumangon, pareho tayong malilate. Wika ko bago inalis ang kumot na nakabalot sa katawan niya. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi ko nararamdaman na nagising ko ang diwa niya. Nang bumangon na siya ay bumalik na rin ako sa kusina para ayusin ang lunchbox namin. Nagpiprito ako ng hotdog para sa pagkain namin. Gusto ko kasi na makatipid kami ni Gina sa mga gastusin ni Mami, kaya nagkukusa ako na gawin yon. Dahil nakapaligo na ako noon, nagpalit na ako ng school uniform habang naliligo naman si Gina. Nang matapos siya at tinatamad pa siyang kumilos at kumain ng almusal. Bilisan mo na kasi, darating na ang service natin, ang wika ko habang inaayos ang bag niya. Halos pagsasapatos na lamang ang gagawin niya dahil pagkatapos niyang kumain, liligpitin ko na rin kaagad ang mga pinagkainan naming dalawa. Sigurado kasing malalim na ang gabi kapag nakauwi na si Mami. Kaya hindi na niya maaasikaso ang mga gawain na yon. Unang taon na wala si Daddy sa bahay, Papa Dudut.
Hindi po naging madali at alam ko lalo na kay Mami dahil si Daddy ang nagtatrabaho noon para sa pamilya. Housewife si Mami at wala siyang ibang ginawa kung hindi ang asikasuhin kami noon habang nasa trabaho si Daddy. Pero mula nang mabiyuda siya, kinailangan niyang matutunan kung paano magtrabaho para sa aming mga anak niya. At ako naman ay kinailangan ko na maagang matutunan ng halos lahat ng gawaing bahay. Sa totoo lang kasi, medyo na-spoil ako kina Mami at Daddy. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang mag-aral, maglaro at manood ng anime sa TV noon. Puro sarili ko lamang ang inaasikaso ko. Pero mula nga nang magtrabaho si Mami, kinailangan ko nang asikasuhin hindi lang ang mga gawaing bahay, kung hindi pati na rin ang nag-iisa at bunso kong kapatid. Lumipas ang 2 taon, Papa Dudut. Nasa college na ako at graduating naman si Gina. Mas malaki na ang mga naging gastusin namin noon dahil sa tuition fee ko. Kaya naman mas nagbabad na sa pagtatrabaho si Mami. Halos hindi na niya kami naasikaso talaga. Nung una ay tinatanong niya ako kung gusto ko na bang kumuha siya ng kasambahay. Ang sabi ko naman ay hindi ako komportable na may ibang tao na kasama sa bahay. Isa pa'y alam ko na dagdag gastusin lang din kung kukuha si Mami ng kasambahay. Kaya ko naman ang mga gawaing bahay, Papa Dudut. Hindi kailangan ni Mami na mag-alala sa akin o sa amin ng kapatid ko. Ako na lang ang magliligpit nito. Pwede ka nang pumasok sa kwarto mo. Wika ko noon nang matapos kaming maghapunan ni Gina. Tutulungan na kita ate, wika pa ni Gina. Wag na, kaya ko na to. Saka sabi mo may exam ka bukas, di ba? Mag-aral ka na lang sa kwarto mo, tugon ko. Pumasok na noon si Gina at ako naman ay sinimulan ko ng punasan ng lamesa. Pagkatapos kong ilagay sa lababo ang mga plato, baso at kubyertos. Nang malinis ko ang lamesa, saka ako naglakad papunta sa may lababo at nagsimulang ligpitin ang mga nandun. Halos patapos na ako nang dumating si Mami galing sa trabaho at dumiretso sa kusina. Nakauwi na po pala kayo, Mami. Nag-dinner na po ba kayo? Tanong ko. Hindi pa anak, tugon niya. Sige po, ipaghahain ko po kayo, ang sabi ko. Wag na, ako na mag-aasikaso ng pagkain ko, wika niya. Maupo na lang po kayo dyan dahil alam ko na pagod kayo sa trabaho. Hayaan nyo na lang po ako na mag-asikaso, ang wika ko. Mabilis akong kumilos dahil ramdam ko ang pagod sa boses ni Mami. Kaagad ko naman siyang napaghain at habang kumakain siya ay nagkukwento ako ng nangyari sa amin ni Gina sa buong linggo. Noon lang kasi ulit kami nakapag-usap ni Mami. Dahil madalas na malalim ang gabi o madaling araw na siyang nakakauwi mula sa trabaho niya. May oras na seryoso kami kapag tungkol sa pag-aaral ng topic. Tapos ay bigla na lang magtatawanan hanggang sa matapos na siyang kumain. Pwede na po kayong pumasok sa kwarto, Mami. Ako na po magliligpit nito, ang sabi ko. Bago ako tumayo ay hinawakan ni Mami ang kamay ko at napatingin ako sa mukha niya. Nagsalubong ang tingin naming dalawa. Bakit po? Pagtataka ko. Sorry anak ha, wika niya. Kumunot ang noo ko sa mga sinabi niya. Bakit po kayo nagsosorry? Muling tanong ko. Malalim siyang napabuntong hininga. Kasi masyado ko nang inasa sa iyo ang responsibilidad na dapat ay ako ang gumagawa. Sorry kung masyado na ako nagiging pabayang ina sa inyo ni Gina. Malungkot na tugon niya. Umiling ako at ngumiti. Kahit kailan po hindi kayo naging pabayang ina sa amin ni Gina. Kasi halos di na po kayo nagpapahinga para lang makapagtrabaho at maibigay ang pangangailangan naming magkapatid. Huwag po kayong mag-alala sa amin ni Gina. Kaya po namin ang sarili namin, Mami. Tugon ko sa kanya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay habang tumatagal noon ay medyo nahihirapan na rin ako sa responsibilidad ko sa bahay. Siyempre nag-aaral pa ako noon sa college at may mini-maintain akong grades para sa academic scholarship ko.
Pero ni minsan ay hindi ako nagreklamo kay Mommy. Ano ba naman yung konting sakripisyo ko kumpara sa pagtatrabaho niya ng halos 10 oras araw-araw. Paulit-ulit kitang pipiliin na mahalin kahit na hindi ako ang pinili mo. Kaya naman sa tuwing tatanungin ako ni Mommy kung kumusta ba ako, ang pag-aaral at pag-aasikaso kay Gina, palagi kong sinasabi na ayos lang ang lahat at wala siyang dapat na kahit na anong alalahanin dahil kaya ko ang lahat. Kaya kong maging responsableng panganay sa kanya at ate sa kapatid ko. Oh, ang aga-aga niyo naman dito sa kantin. Nagtatakang bati ko nang makita ko sina Jane at Letty sa kantin. Mga kaklase at kaibigan ko sila, Papa Dudut. Ito kasing si Letty kanina pang umiiyak tugon pa ni Jane. Napansin ko nga ang pamumugto ng mata ni Letty. Anyari? Tanong ko sa kanya. Nag-aaway na naman kasi ang mga magulang ko, tugon pa ni Letty. Sabi ko na nga sa kanya na wala namang bago kung mag-away ang mga magulang niya. Singit pa ni Jane. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Nararamdaman ko na this time na maghihiwalay na talaga sila, tugon pa ni Letty. Nako, LQ lang yan, magkakabati rin yan, tugon pa ni Jane. Hindi Jane, alam ko kasi na kinuha na ni Papa ang mga gamit niya sa bahay namin, ang wika pa niya. Nangyari na yan dati hindi ba? Kaya sigurado kung nababalik din yun, wika pa ni Jane. Magtatalo pa sana ang dalawa nang sumingit na ako. Paano mo ba nasabi na maghihiwalay na talaga ang parents mo? Nangyari na rin kasi dati na umalis ang papa mo pero bumalik din siya, hindi ba? Tanong ko pa kay Letty. Oo, pero ngayon kasi iba na talaga dahil inamin niya kay mama na may iba na siyang pamilya at gusto na niya itong makasama. Sinabi niya na hindi niya mahal si mama. Sinabi ni papa na magsasama na raw sila ng kabit niya. Pag-iyak pa ni Letty. Mabuti na lamang at wala pang gaanong tao sa kantin noon dahil maaga pa. Kung hindi malamang ay pinagtinginan at pinagchismisan na kami ng mga estudyante doon. Ayoko maghiwalay sina Papa at Mama, Adele, pag-iyak pa niya. Hinagod ko ang likod ng kaibigan ko. Wala ka nang magagawa kung gusto nilang maghiwalay, singit pa ni Jane. Jane, hindi nakakatulong yung sinasabi mo, saway ko sa kanya. Sinasabi ko lang naman yung totoo. Wika niya. Saglit akong natahimik bago hinawakan ang kamay ni Letty. Handa ka na ba? Tanong ko. Saglit na tumitig si Letty sa mga mata ko. Ramdam ko ang pagpigil niya ng mga luha. Hindi madaling sabihin ang totoo sa isang kaibigan pero mas mahirap silang paasahin. Letty, hindi natin hawak ang puso at nararamdaman ng mga tao sa paligid natin. Kasama na doon ang mga magulang mo. Hindi natin sila pwedeng diktahan sa kung ano ang gusto nilang gawin. Ang tanging magagawa lang natin ay maging handa sa mga susunod na pwedeng mangyari. Wika ko. Ayoko maghiwalay sila, naluluhang sabi niya. Wala namang anak ang gustong maghiwalay ang mga magulang nila. Walang anak ang gustong mawala ng magulang. Pero may pagkakataon kasi na kailangan na lang nating sumabay sa agos ng buhay. Kasama na nga doon yung pagtanggap sa mga bagay na ayaw nating mangyari sa buhay natin. Tugon ko. Papa Dudut, tuluyan na ngang naghiwalay ang parents ni Letty. Iyak siya nang iyak sa amin noon at ginawa namin lahat ni Jane para i-comfort siya. Alam kasi namin kung gaano siya ka-close sa mga magulang niya kaya hindi madali sa kanya natanggapin ang pangyayari na yon. Kumusta na si Letty, ate? Tanong ni Gina sa akin habang magkasamang kaming nagdi-dinner. Nakwento ko sa kanya ang nangyari sa parents ng kaibigan ko. Ayos naman siya. Nahihirapang mag-adjust kasi sanay siya na laging nasa bahay ang daddy niya, tugon ko. Pero wala naman siyang choice kung hindi matutunan na hindi makasama ang daddy niya sa bahay, ang wika pa ni Gina. Yan nga rin sabi ko sa kanya wika ko. Hindi kasi natin kontrolado ang sitwasyon. Ate, marami tayong bagay ang hindi kayang gawin o baguhin. Kagaya na lang ng mga pwedeng mangyari sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Kahit gaano tayo kasaya, sa isang iglap lang ay pwedeng magbago yon.
Napatango na lamang ako sa malalim na sinabi ng kapatid ko. Papadudot sa bandang huli ay natutunan na ring tanggapin ni Letty ang pangyayaring yon sa pamilya niya. Kagaya ng sinabi ni Gina ay wala namang ibang pagpipilian si Letty kung hindi ang tanggapin yon at mag-move on. Palagi na lang naming pinaparamdam sa kanya na kasama niya kami sa lahat ng oras. Nang makagraduate kami magkakaibigan sa college, kaagad namang kaming nakakuha ng maayos na trabaho. Kaya lang ay wala pang isang taon ang nakakalipas nang ma-heat stroke si Mami. Dahilan para mag-resign siya sa trabaho. Naging maayos naman kaagad ang kalagayan niya pero sinabi ko na huwag siyang magtrabaho dahil kaya ko nang tustusan ang mga gastusin sa bahay kasama ng pag-aaral sa college ng kapatid kong si Gina. Mabuti naman at dumating ka na. Wika ni Letty nang makarating ako sa resto bar kung nasaan sila ni Jane. Naabutan kong medyo nakakarami na ng inom ng alak si Jane dahil bakas sa kanyang pagkalasing. Anyari? Tanong ko. Ay ang kaibigan natin broken hearted. Iniwalayan na kasi ng cheater niyang boyfriend. Tugon pa ni Letty. Ex-boyfriend and correction, ako ang nakipaghiwalay kay Andrew. Ako ang nakipag-break sa kanya. Pagtatama naman ni Jane. Papadudot sa kabila ng pagkalasing ni Jane ay nagawa pa niyang magkwento na sa ikatlong pagkakataon ay nahuli na naman niya si Andrew na may kachat na ibang babae. Nagdahilan pa raw ito na katrabaho lang ni Andrew. Pero hindi na raw siya naniniwala kasi nagkakapalitan na ng I love you ang dalawa. Hindi yun ang unang beses na nahuli siya ni Andrew. Pero nagawa niya itong patawarin noon. Ayun nga lang lahat ng pagpapatawad ay may hangganan. Kaya nag-decide siyang makipaghiwalay na lamang dito. Mahal na mahal ko siya, Adele. Hindi ko kaya na mawala siya sa buhay ko, hindi ko kaya. Pag-iyak pa ni Jane. Nabuhay ka naman noon na hindi mo siya kasama. Kaya alam ko nakakayanan mo rin ngayon. Wika ko. Iba naman yun dati sa ngayon eh. 3 taon, Adele. 3 taon na halos sa kanya lang umikot ang mundo ko. Pag-iyak pa niya. 3 taon na sinayang mo lang sa isang cheater na kagaya niya, Jane. Lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na kailangan mo yung gawin. Kailangan mong kalimutan si Andrew dahil wala na siyang puwang sa buhay mo. Hindi mo na siya dapat nabalikan dahil ilang beses ka na niyang sinaktan. Kaya please lang, okay lang ang umiyak. Pero wag ka na makikipagbalikan sa kanya, ang sabi ko kay Jane. Papadudot hindi yun ang unang pagkakataon na umiyak si Jane ang dahil kay Andrew. Maraming beses na rin at maraming beses ko na rin siyang pinayuhan na wag na itong balikan pa. May mga lalaki kasi talaga na babaero at hindi kaagad kayang magbago, hindi ba? At alam ko na kasama doon si Andrew. Napadalas tuloy na magpakalasing si Jane pagkatapos ng trabaho niya at madalas din namin siyang kino-comfort ni Letty. Wala kasi siya gaanong kaibigan at wala ring kapatid. Kaya kami lang ang pwedeng dumamay sa kanya. At sa aming 3 na magkakaibigan, ako ang madalas na sandalan ni Jane at Letty. Ako ang madalas na tinatakbuhan nila sa oras na kailangan nila ng payo o ng tulong. Ginabi ka na ng uwi, ate, pansin ni Gina nang makapasok ako sa loob ng bahay. Oo, naglasing na naman kasi si Jane, tugon ko. 1 buwan nang nakakalipas mula na maghiwalay sina Jane at Andrew. Nakikita ko naman na may progress sa moving on process na ginagawa ni Jane pero hanggang sa mga oras na yon, nasasaktan pa rin siya at ang pag-inom ng alak ang paraan niya para makalimot. Hindi pa rin pala nakaka-move on si Jane, ang wika pa ni Gina. Akala ko nga okay na siya pero ayun, nung makita niyang naka-in a relationship na kaagad sa Facebook ang cheater niyang ex-boyfriend, nagpakalasing na naman kaagad, napapailing na sabi ko. Ganun talaga kapag siguro nagmahal tayo ng sobra. Ate Adele, nakakalimutan na natin magtira ng pagmamahal para sa ating sarili, no? Ang sabi pa ni Gina. Hindi ko nga alam kung anong nakita ni Jane sa Andrew na yon. Hindi na nga gwapo, babaero pa. Akalain mo, yung pinalit niya kay Jane,
Iba pa dun sa babaeng nakita ni Jane nakatext nito pagkukwento ko nung nakaupo na ako sa sofa. Ibig sabihin maraming reserva si Andrew? Komento pa ni Gina. Ganon na nga at yan din ang sinasabi ko ng paulit-ulit kay Jane nang matauhan naman siya ang sabi ko. Ano namang sagot ni Jane? Pag-uusisa pa ni Gina. Ano pa ba? Di mahal niya pa rin daw yung cheater na yon kahit na ilang beses na siyang niloko. Naiinis na sagot ko. Ang lakas pala talaga ng tama ni Ate Jane dun sa ex niya, no? Komento pa ni Gina. Ay sinabi mo pa, malakas talaga, tugon ko. Makaka-move on din niyang si Jane lalo na kapag nakakita na siya ng bagong lalaki sa buhay niya, ang wika pa ni Gina. Alam mo, magandang ideya yung sinabi mo, no? Wika ko. Alin ate? Tanong niya. Yung sinabi mo na makaka-move on si Jane kapag may bago na siyang dinedate. Kaya tutulungan namin siya ni Letty na makahanap ng bagong makakadate niya. Ang sabi ko naman bago nagpasalamat kay Gina. Wala yun, ikaw ba ate, kumusta ka na ba? Tanong niya sa akin. Ayos naman, minsan nakaka-drain lalo na kapag may problema ang mga kaibigan ko. Kasi nga madalas na ako ang inaasahan nila na makikinig at magpapayo sa kanila. Nakaka-drain din palang maging kaibigan? Oo, lalo na kapag palagi silang nakaasa sa'yo. Basta wag mo na rin kakalimutan na magpahinga ha at kapag kailangan mo ng makakausap, nandito lang ako para makinig sa'yo. Ang wika noon ni Gina. Papa Dudo, totoong nakaka-drain ng energy ang magpayo at makinig sa mga problema ng ibang tao. Dahil sa tuwing gagawin ko yon, nangihina talaga ako pagkatapos. Mabuti na lang at nandyan palagi si Gina para makinig sa mga problema ko. Sa tuwing kailangan ko na makakausap ay siya naman ang nalalapitan ko. Nakakatuwa lang kasi para bang hindi siya napapagod na makinig sa akin. Hindi siya napapagod na magbigay ng payo sa akin. Naalala ko noong magkaroon ako ng boyfriend na nakilala ko dahil sa pinsan ko. First boyfriend ko yon kaya minahal ko ng sobra. Akala ko pa nga noon ay siya na ang makakatuluyan ko pero nagkamali pala ako ng piniling mahalin dahil nasaktan lang din ako kay Jimson. Mahigit kalahating taon na ang relasyon namin nang makipag-break siya sa akin at sinabi niya na mahal niya pa rin ang ex-girlfriend niya. Sobrang sakit sa akin noon Papa Dudut lalo na at binuhos ko sa kanya ang pagmamahal ko. Wala ko halos tinira sa sarili ko kaya nang masaktan ako ng dahil sa kanya ay labis yun. Papa Dudut ng mga panahon na yon, may kanya-kanya ring problema ang mga kaibigan ko kaya si Gina lang ang nakakausap ko. Siya lang ang dumadamay at nagpapayo sa akin. Siya lang ang dumamay sa akin kaya malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Kasi naging sandalan ko siya ng panahong yon. Thank you Gina. Palagi kang nandyan para makinig sa akin. Wika ko. Magkasama kami sa sala at pinagsasaluhan ng ilang bote ng alak. Wala yun ate. Sabi ko naman sa'yo basta kapag kailangan mo ng kausap, nandito lang ako para sa'yo. Tugon niya. Ang bilis ng panahon no. Dati lang ang liit natin tapos nag-aagawan tayo ng donut na pasalubong ni daddy. Ngayon pinagsasaluhan na natin ang ilang bote ng alak na to. Wika ko. Oo nga ang bilis ng panahon. Ang bilis magpalit ng mga taon. Tugon niya. At isang taon na lang sa wakas makakagraduate ka na rin. Salamat Gina kasi hindi mo ako binigo. Salamat kasi hindi ka naging pabigat sa amin ni Mami. Ang sabi ko pa. Hindi na sumagot si Gina at ngumiti na lamang siya bago uminom ng alak. Masipag mag-aral si Gina Papa Dudut. Wala man siyang academic scholarship na kagaya ng sakin, hindi naman niya pinabayaan ang grades niya. Marami na rin kaming plano noon kapag nakagraduate na siya sa college. Pagkatrabaho siya kaagad, mag-iipon kami at ipapaayos namin ang bahay ni Mami. I-spoil namin si Mami para masuklian lahat ng ginawa nito para sa amin ni Gina. Magtutulungan kami na mapasaya si Mami. Kaya lang Papa Dudut, hindi na pala namin matutupad ang plano na yon. Dahil 2 buwan pagkatapos naming mag-usap noon ni Gina, bigla na lamang niya kaming iniwan. Nakita na lang namin si Gina sa kwarto niya na wala ng buhay.
Sinubukan pa namin siyang dalhin sa ospital pero hindi na rin siya umabot. Tuloy nang nawala ang kapatid ko. Sobrang bigat ng pangyayari na yon, lalo na nang makita ko ang mga post niya sa dump Facebook account niya na nabuksan ko sa cellphone niya. Mga post niya na tungkol sa anxiety at depression. Mga post na tinago niya sa akin para hindi ako mag-alala sa kanya. Hindi ko alam na yung tao na palagi kong sinasandalan noon, kailangan din pala ng tulong at sandalan para makaahon siya sa matinding lungkot na nararamdaman niya. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay nagsisisi pa rin ako na hindi ko man lang natulungan o nadamayan ang kapatid kong si Gina, na hindi ko napansin ang lungkot na nararamdaman niya at pilit na tinatago sa akin. Palagi siyang nakangiti para ipakita sa akin na ayos lang siya. Palagi niyang sinusubukan na kayanin lahat ng mag-isa ang mga bagay na nagpapabagsak sa kanya. At kung nasaan man si Gina ngayon, dalangin ko na sana'y maging masaya at payapa na siya. Lubos na gumagalang, Adele. Maraming salamat, Adele, sa pagsulat mo dito sa aking YouTube channel at salamat kasi alam ko na hindi madali para sa iyo na balikan ang parteng ito ng buhay mo. Pero nakakasigurado ako na marami kang aral na naiwan sa ating mga kaistorya na ngayon ay basa ng luha ang kanilang mga pisngi dahil sa sulat mo. Marami sa atin ang hindi nagpapakita ng kahinaan lalo na sa mga mahal natin sa buhay, na gusto nating palaging damayan sa mga problema nila. Pero sana'y maging bukas din ang ating mga isipan na hindi lahat ng tao ay kakayanin ang problema na kanilang pinagdadaanan. Hindi tayo makakapantay ng lakas ng isipan ng katawan. Pwedeng yung mga bagay na kaya natin ay hindi kaya ng iba. Iwasan natin ang maging mapanghusga sa kapwa natin. Hindi natin alam ang pinagdadaanan nila sa buhay sa pang-araw-araw. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Magandang gabi sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.